Magandang gabi po. Magandang gabi din po sa mga naka-online. Ayan. So, sa gabing ito, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Isaias. Isaiah 43 verse 1. Ayan. So, basahin muna natin sa English. Sabi po doon, "But now, thus says the Lord, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you, I have called you by name, you are mine." So si Lord po ang mapagpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Pero basahin pa rin natin sa Tagalog. Amen? Isaiah 43 verse 1. Israel, ito ang sinasabi sa iyo ni Yahweh. Huwag kang matatakot, ililigtas kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. So, ang verse na ito po ay talagang life verse ko. Talagang, ito yung pinanghahawakan kong verse. Bilang isang nanay, bilang isang Kristiyano, ito yung pinanghahawakan kong verse. So, bilang yung, daanan lang natin yung Isaiah. So, sa Isaiah 40 hanggang Isaiah 55, ang mga Israelita po ay bihag sa Babylonia. Sila po ay wala sa lugar na kung saan ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. So sa chapter 43 ng Isaiah, pinapakita ng Holy Spirit kay Prophet Isaiah yung dalawang bagay na kung saan talagang gusto niyang ipakita sa mga Israelita. Sabi doon, two things, Israel's purpose and God's greatness. So pinapakita dito sa sa chapter 43 na kahit na bihag sila sa Babylonia, kahit sila ay bihag nga, yan, paulit-ulit. Bihag sa Babylonia, hindi sila pinababayaan ng Panginoon. At dito sa chapter 43, gustong ipakita ng Panginoon na siya ay dakila, na siya ay makapangyarihan, na siya ay walang makakatalo sa Kanya. Amen po. And despite sa mga ganitong ninanais ng Panginoon sa mga Israelita, sila ay patuloy na nawawalan ng pananampalataya. At minsan, kasi nga, bihag sila, parang tumatalikod na sila sa Panginoon, parang nawawalan na sila ng pag-asa. Siguro din tayo, sa mga panahon na tayo ay ganon, kung mararanasan natin ang ganon, minsan siyempre magtatanong din po tayo. Di ba? So, sa kabila ng mga bagay na ito, God never forsaken His faithful. Sa kabila na sila ay bihag, sa kabila na sila ay nalulungkot o nawawalan ng pananampalataya, hindi pa rin sila pinababayaan ng Panginoon. And pag binasa natin yan sa mga nauunang mga chapter, nandun yung mga time na napupuno sila ng takot. Ano na kayang mangyayari sa atin? Makakalabas pa kaya tayo ng Babylonia? Ililigtas pa kaya tayo ng Panginoon? And mababasa din natin na sinasabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Not to fear that He was with them. Kasama niyo pa rin ako. Tahimik lang ako. Amen? And nandun ang Panginoon, nandun lagi para sila ay tanglawan. Amen? God state this command, do not fear. Kahit sa Bible daw, halos over 50 times
mababasa natin yung do not fear. Kasi, kagaya ng mga Israelite, o sa atin ngayon, marami din tayong kinatatakutan. So, sa atin daw, bilang mga anak ng Diyos, parang gusto ng Lord na sabihin na 365 days, araw-araw, sinasabi nila, ni Lord lagi sa atin na, do not fear. So ano ba ang meaning ng fear? O ano ba yung fear? Yan. So hindi sinulat. Yan. Sabi dito, fear means it is an emotion. Yan, tingnan nyo ha. It is an emotion na experience natin with anticipation of a specific pain or danger, usually accompanied by a desire to flee or fight. Isa siyang emosyon na mararanasan natin na minsan masakit, minsan naman nakakatakot, na gusto na nating takasan o gusto na nating harapin. Kagaya ngayon, sa palagay nyo, anong nararamdaman ko? Yan. Yun yung fear. Bakit ito yung life verse ko? Bilang isang testimony lang, nung ako ay nasa 40s, sabi nga ni Jessa, Nana, yan pa yung pinamana mo. Matatakutin po talaga ako. Hindi lang halata kasi malaki ako. Hindi lang halata kasi pagtingin nyo matapang ako. Pero matatakutin po talaga ako. Alam ni Bebe yan, alam ni Marlene yan. At dumating yung time na yung doktor ko, tinatawagan ko, sabi ng doktor, ano ba ang problema mo? Sabi ko, ganito, masakit dito, masakit dito. Tinetest niya ako ng mga blood test, kung ano-ano pa, wala siyang makita. Wala siyang makita, tapos nagbabasa siya ng book. Nung sinilip ko yung book, parang fear na takot na, parang anxiety disorder na. So, ganun ang nangyayari sa akin nung nasa. Pero salamat sa Panginoon. Kasi sabi niya dito, anong sabi niya? Do not fear. Amen? So, 365 days daw, laging pinapaalala ng Panginoon sa atin. Bakit daw? We are vulnerable. Tayo, bilang tao, bigla lang tayong minsan, di ba, may time na parang bigla kang matatakot na wala namang dahilan. Ako lang ba nakaranas noon? Minsan nangihina ka. Minsan mayroong bagay na hindi mo alam, tapos ipapagawa sa'yo, syempre matatakot ka. Amen? Tayo bilang isang tao, very limited tayo. Very limited. Minsan, dahil sa takot, nagkakamali tayo ng mga desisyon. Imbis na mapabuti, minsan napapasama. Kasi bakit? Dahil sa takot, hindi ka na makaisip ng tama. Kahit daw advance na yung technology natin ngayon, kahit nga yung mga teenager, mayroong laging may takot. Sa atin daw, ano ba yung madalas na kinakatakot natin? Sa ating mga buhay. Meron daw times na walang kasiguraduhan. Natakot ka na magkakasakit ang anak mo. Natakot ka na pagdating ng due date, wala kang ibabayad. Natatakot ka na yung may mga work, minsan, mawawala ng trabaho. Malaking katatakutan talaga yon. Kasi kailangan natin ng financial needs. So marami pa daw klaseng takot ang pwedeng dumapo sa atin bilang tao. Lalo na bilang Kristiyano. Kasi ang kaaway ay laging nakaamba sa atin.
minsan ginagamit ang takot para ikaw ay linlangin. Amen po. So, yun ang pinagdidiinan ni Lord sa pamamagitan ng buhay ni Isaiah na i-encourage mo ang mga Israelite na kahit sila ay nabibihag sa Babylonia, andyan lang ako. Sa panahon din natin ngayon, kapag tayo ay dumanas ng mga problema at pagsubok, nandyan lang si Lord. Nandyan lang si Lord. Amen? Sa pamamagitan ng kanyang presensya, sabi sa kanta kanina, fear suddenly swipe away. Kapag nasa presensya ka ng Panginoon, nawawala agad ang takot. So, ang title po natin ay Fear Not. Wala nang iba. Huwag kang matakot. Amen? Fear not because, number 1, He created us. Si Lord ang may likha sa atin. Amen? Alam niya. Sabi nga dito we are God's people. We must remember that God created us and know what is best for us. Yung mga takot dadaan talaga yan. Pero lagi mong ilalagay sa iyong isipan, nilikha ka ng Panginoon. Halimbawa, ikaw magulang ka, tapos mayroon kang anak. Pag sinabi ko lang nga minsan kay Joanne, dati pa na, huwag kang matakot. Kaya mo yan. Kasi anak mo siya Ikaw yung nagpapalakas ng loob niya. Sa atin, bilang mananampalataya, laging sinasabi ni Lord, huwag kang matakot. Ako ang lumikha sa iyo, anak. Kayang-kaya ko. Akong bahala sa iyo. Amen po. He encourages us not to fear. He shares why we as His people never need to fear. Never need to fear. Never need to worry. Kahit sa lilim ng kamatayan. Sa Psalm, di ba, nandun yun? Huwag kang matakot. Sabi niya kanina, nandyan lang ang Panginoon. Kahit kapanik-panik pa yung sitwasyon, kahit lumindol pa ng problema, kahit magsabay-sabay pa ang trials at pagsubok, huwag kang matakot. Kasi bakit? We should trust His perfect watch. Kung mayroong tagabantay na tanod, kung mayroong mga pulis, mas better ang Panginoon magbantay sa atin. Amen? Walang makakalapit na masama sa atin kapag si Lord ang nagbabantay sa atin. Amen po? Amen po? Kagaya ng mga Israelite, kahit sila ay nandun sa malungkot na lugar, hindi nawawaglit sila sa paningin ng Diyos. Sabi nga sa una, He created us with purpose. Tayong mga Kristiyano, dapat hindi makita sa atin yung katakot-takot. Kasi magiging encouragement tayo doon sa mga tao na hindi nakakilala pa sa Panginoon. Paano ka mag-share kung ikaw pala'y takot na takot? Naku, paano ko ba share? Naku po. Naranasan ko rin po yun. Bigla kang sabihin, Sis Brenda, ikaw na mag-share dyan na. Naku po. Pero dapat, hindi makita sa atin, although totoo naman, na yung takot nasa loob-loob natin, pero dapat ipaglaban natin ang Panginoon dahil tayo ay nilikha niya. He created us with purpose. Ano bang purpose niya? To share the Word of God. To encourage people. To bring them to the Lord. To win souls. Diba yun yung natin sa sa DNG. Amen. Palakpakan nga po natin si Lord, tahimik kayo. Hallelujah. Pangalawa, He created us for His praise. Basahin natin sa Isaiah 42, verse
10. Sabi dito, isang bagong awit na ukol kay Yahweh ang inyong awitin. Ang buong daigdig sa Kanya ay magpuri. Yaong mga tao na nangaglalayag ay purihin siya. Purihin siya ng lahat ng nilalang sa karagatan at sa mga bansa, sa baybaying dagat, magpuri sa Kanya. He created us for His praise. So, paano mo mapapapurihan ang Panginoon kung puno ka ng takot? Paano mo maihahayag ang pangalan ng Panginoon kung ikaw ay puno ng takot? Amen? Tayo ay nilikha para papurihan ang Panginoon. At sa pamamagitan ng kawalan ng takot, nabibigyan siya ng papuri. Kasi nagtitiwala tayo sa Kanya. Amen po ba? We should not fear because our Creator is all sufficient. All sufficient. Wala ka nang hihilingin pa kapag si Lord ang iyong Diyos, ang iyong Creator. All sufficient to meet our need in times of crisis. Meron bang pinagkulang ang Lord? Sa atin dito, sa atin. Meron bang pinagkulang si Lord? Wala po, amen? Wala. Kahit pa kami, first time naming napasok ng baha, pero ako natatakot talaga, aminin ko. Kasi yung mga lamesang antik, yung mga kabinet na antik, paano ko bubuhatin? Mag-isa lang ako sa bahay. Pero sabi ko, Lord, kasi nag-aaral ako nito eh. Sabi ko, Lord, ikaw na lang talaga, hindi na ako matatakot, bahala yan dyan. Kaya namang i-provide ni Lord yun kapag nasira, amen, amen, diba? Kayang-kaya. Sa panahon ngayon, sa oras na yun, ngayon, ano ba yung kahilingan mo sa Lord? Na kailangan mo. All sufficient ang Panginoon. All sufficient. Amen. He knows our design and limitation. Kaya nga hindi tayo pwedeng magmalaki sa Panginoon. Kasi alam niya yung kahinaan natin. Alam niya kung hanggang saan lang po tayo. Kilala ka ng Panginoon, kapatid. Amen? Amen. Kaya huwag kang matakot dahil siya yung may likha sa'yo. Naalala ko yung kwento ni Pastor, kung matatandaan ko ng maayos, na merong nasiraan na sasakyan sa isang daan. Hindi ko kayo kita eh. Ayan. Tapos, ginagawa na ng lahat, tumawag na ng mekaniko, hindi pa rin nagawa. May isang mama na dumaan. O, bakit? Ano nangyari? Kasi po, ganito, hindi umaandar. O, ano. Sabi nung mama daw, sige, titingnan ko. Doon ka sa front seat. Titingnan ko, kakalkalin ko. Sige, paandarin mo na. Nung i-click ng driver, biglang umandar. Kung natatandaan nyo, yung may sasakyan na Ford, di ba? Siya pala yung gumagawa ng sasakyan ng Ford. Kaya isang click lang, umandar ang sasakyan. So tayo, kahit anumang sitwasyon natin, isang tawag lang sa Panginoon. Amen po? Isang tawag lang sa Panginoon. Kasi siya yung may likha sa atin. Ayan. So pangalawa po, He redeemed us. Sabi nga, I have redeem you. Sabi doon, ililigtas kita. Sa verse 3, sabi pa, sapagkat akong si Yahweh ay iyong Diyos, ang banal ng Israel na magliligtas sa iyo. Sabi doon, God is not only our Creator, but He is also our Redeemer and Savior. Tagapagligtas at Savior. Redemption means that God has paid something for us. Without His work of salvation, even if God, the Creator, could help us, He would still need to judge us
for our many sin. Kahit siya ang lumikha sa atin, natutulungan niya tayo na alisin yung takot, pero kailangan pa rin niyang i-judge yung ating mga kasalanan. At kailangan may magbayad nito. Amen po? Kailangan, doon sa ating mga kasalanan, ihingi natin ng tawad sa Panginoon para tayo ay mabibigyan ng pag-asa sa tiyak na kapahamakan. We are not to fear, for though dead in our sins and eternally separated from the Lord, He has redeemed us with His precious blood of Jesus Christ. Walang sinabi, walang pangalan ang nakalagay, kundi ang Panginoong Hesus lang ang kayang magligtas sa atin. He redeemed us. We have bought with a price. Tayo daw ay binili ng malaking halaga. And the required redemption price for our souls was the life of Christ. So yung requirement para tayo ay maligtas, ang ating mga kaluluwa ay maligtas, walang iba kundi ang buhay ng Panginoong Hesus. Pwede ba nating palakpakan ang Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! The life of Christ poured out for us at Calvary by our kinsman Redeemer, and the price has been paid in full. Yung ating kaligtasan, binayaran ng Panginoong Hesus ng buo. Ng buo, walang kulang, walang sobra. By His death, we have find forgiveness and freedom in Christ and become a children of God. Amen? Kung walang napako, walang kaligtasan tayo na mararanasan ngayon. This is, sa pakikinig natin sa Do Not Fear, parang simple eh. Parang dumaan lang sa atin. Di ba pag nagbasa tayo? Parang dumaan lang, binasa lang natin. Pero it is powerful. Powerful. Bakit? Si Jesus ang nagbayad sa kasalanan mo, sa kasalanan ko, para lang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Amen. And then, even na magkasala ulit tayo, even na gumawa tayo ng mga bagay na nakalulungkot sa Panginoon, nandun pa rin ang Panginoong Hesus nag-iintay sa atin para humingi ng tawad. Yung He redeemed us, hindi simple to. Kasi ang katumbas nito ay dugo ng Panginoong Hesus. At ang katumbas nito ay pabor sa atin dahil tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Ano yung una? He created us. Pangalawa, He redeemed us. Pangatlo po, sabi doon, He knows us by name. Kilala tayo ng Panginoon, bawat isa. Sabi doon sa verse 1c, I have called you by name. You are mine. Mabigat po yun, mabigat po yun. Parang sinasabi ni Lord, all the way na yung pagmamahal niya sa atin, all the way na. Ano pang hahanapin mo, anak? Binigay ko na yung anak ko, binigay ko na yung ganito, kaligtasan mo. Ngayon, kilala kita sa iyong pangalan. This praise show us the intimacy between God and man. Ganon gusto ng Lord na malapit tayo sa Kanya. God went out of His way. Binigay niya na lahat. Sinabi niya na lahat. You are mine. Amen. You are mine. Hallelujah. Parang extreme na yung understatement ng Panginoon para sabihin na ikaw ay akin. Kilala kita sa iyong pangalan. Kaya ito yung life verse ko. Kasi talagang pinanghahawakan ko to. Sa bawat araw, kung maari lang, babasahin ko siya. 365 days nga, di ba? Isang taon.
So sa isang taon, another 365 days uli, nasasabihin ni Lord sa'yo na, do not fear. Sinasabi niya, you are mine, ikaw ay akin. Tapos na ang laban. Ano pa? Tapos na. Ikaw ay akin. So that means, ikaw ay safe sa Panginoon. Amen? Wala nang papantay sa kapangyarihan niya. Wala nang papantay sa pagmamahal niya na ginawa niya, angkinin ka niya. Amen? It is said in the scripture that every star by name, alam ni Lord. Diba, mababasa natin. Lahat ng bituin sa langit, alam niya ang bawat pangalan. Amen? Tapos tayo, alam niya yung bawat bilang ng ating mga buhok. Alam niya yun. Kasi bakit? Siya yung ating Diyos. Siya yung ating pastol. Alam niya ang lahat-lahat sa atin. Yung problema mo, yung suliranin mo, yung mga pangarap mo sa anak mo, mga takot mo sa anak mo, alam niya yun. He bought us with price, so God rightfully declare, you are mine. We are mine. Indeed, He's not only knows it's by name, but He also calls by name. Hindi lang niya sinasabi, alam ko yung mga pangalan niya. Pero sinasabi pa niya na, tinatawag kita sa inyong mga pangalan. Isipin mo, sa dami ng tao sa mundo, He is powerful God. Amen po? Na bawat pangalan ay alam niya. He is the good shepherd of sheep who gave His life for His little flock. Siya yung pastol, alam niya yung mga flock niya. Sabi nga doon sa kwento na yung 10, nawala yung isa, binabalikan ng pastol yung isa. Out of 9. Sa atin siguro sabihin na natin, hayaan mo na, isa lang naman yun eh. Ito naman yung 9. Pero hindi. Kasi importante ang bawat isa sa atin sa Kanya. Amen. Kaya kahit yung mga bata, kahit magulo yan, kahit ano pang mga kalikutan yan, kilala yan ni Lord. Alam niya yan. Amen po. He knows us before we were born. Alam niya, kilala ka na niya bago pa tayo isilang. Ganon ka-powerful ang Panginoon. He knows the number of hair of our head. Ito pa ang matindi. And when you cry, He collects our tears in a bottle. Sa lahat daw ng mga luha natin, sa lahat daw ng mga iyak natin, iniipon daw yun ni Lord. Kaya yung mga problema mo, yung mga panalangin mo, yung mga time na gusto mo nang sumuko, yung mga time na nasasaktan ka, alam ni Lord yun. Hindi nasasayang ang luha mo, bawat patak ng luha natin, counted yun sa Panginoon. Amen? Amen? Thank you, Lord. Kahit pa yung pag-iyak mo ay mababaw, kahit pa yung pag-iyak mo ay hindi naman tungkol sa yung spiritual na buhay, counted pa rin daw yon sa Panginoon. Kasi anak ka niya. He created you. He redeemed you. He knows you by name. Yung panahon na feeling mo bagsak ka, yung panahon na nangangailangan ka, yung panahon na para bang gusto mo nang sumuko. Kaya napaka-personal po sa akin itong verse na to eh. Napaka-personal. Yung time na parang nasaktan ako, talagang sa Kanya ko lang sinumbong. Sabi dito, kinukulikta ng Lord yung mga luha natin. Thank you, Lord.
Thank you, Lord. Kahit yung iyak ng bata, counted yun sa Panginoon. Collected yun ng Panginoon. Amen po. Tahimik lang siya. Minsan akala mo walang ginagawa ang Panginoon. Minsan piling mo napakalayo ng Panginoon. Anong sabi dun sa naunang verse? Andyan lang siya eh. Andyan lang siya. Minsan tahimik lang siya. Pero hindi ka nawawaglit sa paningin niya. Perfect watch nga siya eh. Amen? Hallelujah. Sabi nga po sa verse 2, ito pa yung nagpapadagdag sa lakas ko. Sabi, pag ikaw ay daraan sa karagatan, literal na karagatan nung bumaha. Di ba? Sasamahan kita. Personal na sinasabi ni Lord. Sasamahan kita. Hindi ka madadaig ng mga suliranin. So why worry? So why fear? Napakabuti ng ating Diyos. Amen? Napakabuti ng ating Diyos. Hindi niya na sinang-alang yung anak niya para sa iyo, para sa akin. Napakabuti ng ating Diyos. Amen? He knows us by name. You are mine, sabi ng Panginoon. Amen po. Para po sa ating conclusion. Sabi dito, let us not only read these words of comfort. Itong mga pinag-aralan natin, words of comfort yan eh. Dahil dadaan ka talaga sa mga hindi magagandang panahon. But let us meditate on them and wholeheartedly believe them, for the one who created us in Christ Jesus has only said, do not fear, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. Let us not only read these words of comfort, but let us meditate on them and wholeheartedly believe them. For the one who created us in Jesus Christ has also this promise. Pangako yan ng Panginoon. Pangako yan ng Panginoon. Walang masasaktan sa katawan mo. Walang mangyayari sa'yo kapag nagtitiwala ka sa Panginoon. Kapag nasa presensya ka ng Panginoon. Amen po. Sige po, palakpakan natin si Lord.